Buksan mo na! Si Papa, bumangon ka. Nako, bumalik na sila. Teka! Hindi pwede. Baka makita nila ako sa baba. Anong gagawin natin? Ay, nababaliw ka na ba? Dito, pumasok ka agad. Isara mo yung pinto. Ay. Yung damit. Nandito na kayo? Ate, bakit ka nagkaupo sa ibaba ng unan? Masakit kasi ang sofa. Ilagyan ko ng unan para mas komportable. Chan, mag-isa ka lang ba sa bahay? Mag-isa lang ako. Wala naman kayo. Sino pa bang pwede kong kasama? Kung makita niyo kami ni Jiangxi na magkasama sa ganong eksena, baka di kaya ni Jiangxi yung pressure sa puso niya. Nasaan yung pangit na ex mo? Kapag bumalik yan dito, hindi ko talaga yan palalampasin. Ano yung tunog na yon? Parang galing sa kwarto ni ate. Hoy! Anong ginagawa niyo? Ate, may daga sa kwarto mo. Tutulungan kitang hulihin. Hoy! Chan, huwag kang makialam. Ito'y usapan ng mga lalaki. Hoy! Ikaw daga ka. Gusto kong makita kung ano itsura mo. Huwag mong buksan! Professor Jiang? Xiao Jiang, anong ginagawa mo dito? Ikaw ba yung ex ni ate? Anong pinagsasabi ninyo? Kami ni Professor Jiang ay simpleng magkaklase lang sa kolehiyo. Magkaklase sa kolehiyo? Pero nagtatago sa aparador? Ate, anong akala mo sa akin, tanga? Lucci, kasalanan ko ito. Ako'y... Ay nako, nasira yung aparador ko. Tinulungan niya akong ayusin. Bakit ba? Natakot ako na baka magkamali kayo ng akala, kaya hindi ko sinabi. Pasensya na ha. Basta hindi lang babalik yung ex mo, ayos na ako. Pero pag nakita ko siya ulit, bawat pagkikita namin, sasapakin ko siya. Pa, gutom na ako. Magluto na tayo. Halika na. Ate, bakit hindi mo ako tinawagan para ayusin? Busy ka kasi. Saan ka pa kukuha ng oras para ayusin yon? Lucci, kumain ka pa. Kung hindi ka kakain, lalamig ng lahat ng ulam. Kumain ka pa. Ate, sobra na to. Di ko na maubos. Yung relasyon nilang dalawa, simula pa noon ay maayos na. Xiao Jiang, huwag kang mahiyang kumain. Itong lalaking to, anong balak mo sa harap ng maraming tao? Anong problema mo, ate? Ha? Anong nangyari? Wala. May sumabit lang sa ngipin ko. Lucci, kumain ka pa. Pampalakas ng katawan yan. Ate, bakit ang dami mong nilagay ng bato ng tupa sa plato ko? Hindi ko napansin. Kainin mo na lang. Sige na nga. Professor Jiang, ang sabaw na niluto ni Tito ay sobrang bango. Tikman mo agad. Oh, sige. Teka lang. Ate! Chan, nandito na si Papa. Buksan mong pinto. Papa? Kanina, sabi ni Director Lin na siya ang ama ni Chan. Tapos, tito mo rin siya. Ibig sabihin, magkamag-anak kayo? Oo. Ibig sabihin, magkamag-anak kayo? Oo. Anong papa? Tito ang ibig kong sabihin. Si Director Lin ay tito ni Lucci. Wala siyang kinalaman sa akin. Hindi pa malinaw ang tungkol sa amin ni Jiangxi. Paano kung malaman niyang papa ko ay ang superior niya? Paano kung matakot siya at lumayo? Tama. Tito ang ibig niyang sabihin. Minsan kasi may punto ang salita ko. Ikaw kasi, nagkamali ka lang ng dinig. Di ba inamin na Xiaolu? Bakit kailangan pang itago ni Chan kay Jiangxi ang totoo namin relasyon bilang mag-ama? Pero, narinig ko pang tinawag siya ng tito ni Chan noon. Ilang araw lang ang lumipas, iba nang tawag niya. Kasi nga, si Director Lin ay tito ni Lucci. Baka kung tawagin ko rin siyang tito, maging awkward lang. Halika, Chan. Huwag kang mahiya. Papa man o tito, pwede mo kong tawagin pareho. Kaya pala, si Chan at si Lucy hindi pa kasal. Nahihiya pa siyang tawagin tito si Director Lin. Ang akala ko kasi, magkamag-anak si Chan at si Lucci. Lin Shan, dumadalaw ka na naman sa tita mo.
Hindi kaya nagkunwaring bibisita lang sa pasyente para lang makalapit sa dati mong nobyo? Akala mo ba pareho tayo? Makapal ang mukha at dikit ng dikit. Inaabisuhan kitang magpakatino. Huwag kang umasa na makuhang hindi para sa'yo. Hindi ka karapat-dapat. Si Jiangxi, balang araw magiging akin din siya. Sino yan? Ikaw ba yung madalas na kasama ni Dr. Jiang, yung intern na babae? May lakas ka na loob para buhusan ako. Pasensya na po. Hindi ko sinasadya. Nagmadali lang talaga ko kanina. Nabuhusan lang talaga kita. Malamig ang tubig, hindi ba? Ayos ka lang? Siya ang kapatid ni Jiangxi. Hindi pa tayo tapos dito! Hoy! Anong ginagawa mo? Linshan! Ikaw talaga! Aba, Dr. G. Ang bata mo pa, pero natutuma ka na bigla. Maraming mikrobyo sa sahig, tumayo ka na. Ay, ikaw babae ka. Sinadya mo to! Ay, Dr. G, bakit mo sinadyang ibagsak sa sahig ang pagkain ng pamilya ng pasyente? Tapos ikaw pang humiga sa sahig? Baka naman gusto mong akusahan ako na itinulak kita. Linshan, gusto mo akong siraan? Sa totoo lang, pinakulang ko ang supers ng 10 oras na hindi mo na natikman ng tita ko. Anong gagawin ko ngayon? Kasalanan mong inaasar mo ako. Kumagat ka kung kaya mo. Ikaw? Si Dr. Jer palaging mabait at mahinahon. Imposible na sinadyang ibuhos ang pagkain ng pamilya. Dr. G, kahit pagalit ka sa pamilya ng pasyente, hindi mo dapat ibuhos ang pagkain nila. Pero mismong doktor niya nagsabi niyan. Alam ko, kayong dalawa may gusto kay Dr. Jiang. At si Dr. Jiang ay may gusto sa akin. Ngayon, nasanib persa kayo para buson ako ng sabaw at itulak ako sa sahig. Ngayon, gusto niyo pa akong baliktarin? Sige, kung sinasabi mong may gusto si Dr. Jiang sa'yo, tawagan na lang natin siya at tanungin. Kami ni Dr. Jiang ay ordinaryong magkaibigan lang. Huwag kayong magkamali ng akala. Naaalala ko, may operasyon pa ako. Aalis muna ako. Huwag naman, Dr. G. Hindi pa dumating si Dr. Jiang. Bakit ka nagmamadali? Linshan, magpakasama mo talaga. Hindi kita palalampasin. Ate! Ate! Alam po naging kayo ni Kuya noon. Jiangwan! Professor Jiang? Sabi mo kanina, ano bang meron kina ate at Professor Jiang noon? Si Linshan ay naging kaklase ko sa kolehiyo. Medyo close kami. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Akala ko kasi kayo ni ate naging magkasintahan noon. Paano naman mangyayari yun? Walang ganun. Iha. Yung sinabi mo kanina, huwag mo na sanang ulitin. Kung makakatagpo ka ng lalaking manloloko, ayaw niyang aminin, nakakahiya. Tama ka dyan. Paano mo nagawang sa daanan pa lang makakita ka ng magandang dalaga at tatawagin mo ng ate agad? Professor Jiang, may girlfriend ka ba? May gusto ka bang tao? Wala akong girlfriend, pero may gusto kong tao. Mga lalaki talaga. Nagkaroon na tayo ng ugnayan. Pero ayaw mo para aminin girlfriend mo ako. Para kanina mong titulong yun. Sayang naman talaga. Akala ko pa naman... Sige lang, Professor Jiang. Sana magkatuluyan kayo ng taong gusto mo. Salamat talaga. Xiaolu, isang buwan na lang at may evaluation ng internship mo. Sa ngayon, pagtiyagaan mo muna. Mag-aral ka pa sa department. Sige po.
Tiyan. Basta't magkasama lang kita palagi. Kahit na maging lihim na magkasintahan habang buhay. Ayos lang sa akin. Ikaw naman ang ayaw-ihay ang relasyon natin, di ba? Bakit para ako pang sinisisi mo? Estudyante ko si Xiaolu. At ang tito niya ay isa sa makakatulong sa akin. Kahit nga ito, mali na. Paano ko pa masasabi sa harap ni Xiaolu ang tungkol sa relasyon natin? Tama nga ako. Nag-alala ka pa rin sa pagiging estudyante niya. Buti na lang hindi ko sinabi. Napapa ko si Director Lin. Baka matakot siya na makipagrelasyon sa akin. Hay nako, tama na. Alam kong tumatak mo ka bilang Vice Director. Siguradong malaking pressure. Kapag natapos ng lahat ng ito, magpakilala na tayo. Handa kang ilantad ang relasyon natin? Siyempre naman, matagal ko nang gustong gawin yon. Ang bagay na to, nasa iyo talaga nakasalalay kung kaya mong lampasin yan. Basta't magkasama lang kita. Kahit trabaho o reputasyon, kaya kong isantabi lahat. Pero, natatakot akong masaktan kanila. Kung hindi ka natatakot, bakit ako matatakot? Sige. Kapag natapos ng lahat, ilalantad na natin. Tiyan. Bakit hindi ka pa nag-aayos? Malilate ka na sa trabaho mo. Kung pwede lang kitang yakapin buong araw, edi malate na lang ako. Sige na, pupunta ka pa sa ospital. Pupunta rin ako mamaya para dalawan si tita. Sa banda lang tayo pumunta. Sige. Hello? Sige, ayusin mo na ang tungkol sa operasyon. Darating ako matapos ang kalahating oras. Bakit Tiyan? Wala, nasugatan ko lang ang kamay ko. Sa susunod, mag-ingat ka na. Opo, Dr. Jiang. Hanggang dito na lang ako, nasa tapat ng ospital. Baka may makakakita. Oy, si Dr. Jiang, hindi na natatakot na mahuhuli ngayon. Takot pa rin, pero mas ayaw kong mawalay sa'yo. 12:00 ng tanghali. Kain tayo sa Western Restaurant. Sige. Tita, bumili ako ng bagong prutas kaninang umaga. Sariwang-sariwa pa. Kain po kayo ng marami. Mukhang masarap ito sa unang tingin. Talagang maalagang pamangkin ko si Shanshan. Kung makakahanap ka ng boyfriend na magmamahal sa'yo, panatag ng loob ni tita. Oo nga pala, may kaibigan akong babae. Ang anak niya kasing edad mo. Baka sa isang araw, ipakilala ko kayo sa isa't isa. Ay nako tita, wag na po. Hindi pa ako nagmamadali. Huwag mo na pong alalahanin. Ikaw kasi, puro laro pa rin atupag. Ay nako Dr. Jiang, nandito ka na pala. Halika, lagyan natin ng gamot baka may impeksyon. Napakalit lang ng sugat na ito. Maghihilom na ito ng kusa. Paano kung may impeksyon? Ako na lang po Dr. Jiang. Ginang Shen, wala na pong malubas sa inyong katawan. Pwede na ba kayo umuwi ngayon? Ha? Ang bilis naman! Dr. G, baka pwede niyo po akong muling suriin. Ilang araw na akong nakakaramdam ng pananakit sa dibdib. Na-check ko na pong buong katawan ninyo. Wala po kayong sakit. Narinig ko siya na si Dr. G ay walang asawa.
At tila maespresyo siyang pagtingin kay Shanshan. Ganyang kahusay na magiging manugang, hindi ko pwedeng palampasin. Kailangan gumawa ng pagkakataon para magkatuluyan sila. Ay, masakit ang ulo ko. Masakitan ng dibdib ko. Ilang araw na akong nahihirapan huminga at parang hinihika. Siguradong masakit pa rin ako. Dr. Jiang, pwede ba kong manatili pa ng ilang araw para obserbahan? Sayang lang resources kung ganyan. Hindi magandang pakiramdam ng tita ko. Kung kailangan ng dagdag ng pagsusuri, sayang pala yun ang resources. Dr. G, para mabigat naman po ang bintang ninyo. Dr. G, kung si Ginang Shen ay may nararamdamang kakaiba. Bilang doktor, ang kalusugan ng pasyente ang prioridad natin. Hayaan na lang nating manatili siya para obserbahan pa. Sige. Ate, tita, tignan yung pagkaing dala ko para sa inyo. Dr. Jiang, Dr. G, hindi ko alam na nandito rin kayo, kaya hindi ko kayo nabilhan. Ayos lang. May meeting din ako sa tanghali. Ako rin may meeting mamaya. Hindi kaya kayong magmi-meeting sa isa't isa? Oh, hindi. Iba ang ka-meeting ko. Ganun ba? Ate, dinalhan kita ng paborito mong lugaw na may isda. At kay tita naman, dinalhan kita ng paborito mong noodles. Kumain na kayo, baka lumamig. Salamat, Shochi. Luchi, hindi ako gutom. Kainin mo na lang yung sa akin. Halos tanghali na ah. Imposibleng hindi ka pagutom. Hindi ba kita kilala? Matakaw ka kaya? Ate, baka may ka-meeting ka rin. Anong ka-meeting? Kakain na nga ako. Professor Jiang, Dr. G, hindi ba may mga meeting kayo ngayong tanghali? Bakit hindi pa kayo kumakain? Aalis na. Kayo na muna. Enjoy niyo ang pagkain. Bakit ganun si Professor Jiang? Tuwing nakikita niya ako, parang ang awkward. Kasi hilig kang manggulo eh. Alas 12:30 na, bakit wala pa siya? Baka hindi makalis kay Lucci. Dr. Jiang, ang sakto naman. Dito ka rin pala kakain. Dr. G, hindi ba may ka-meeting ka dapat ngayon? Hindi pa naman ako nagmamadaling kumain. Hindi pa dumarating ang ka-meeting ko. Ikaw, Dr. Jiang, hindi rin ba dumadating ang ka-meeting mo? Dr. G, paparating na ang ka-meeting ko. Medyo mahihain siya. Baka naiilang pa. Sige, di na kita isturbuhin. Kaya na kayo, Dr. Jiang. Bakit nandito siya? Nagkataong nagkita kami at nag-usap saglit. Ito, paborito mong steak. Dala ko. Sige na. Wala akong ganang kumain. Masarap. Pagdating ng alas 6, aalis ako agad at uuwi. Hindi ko bibigyan ng kahit anong pagkakataon si Professor Jiang na i-assign ako. Dr. Jiang, masamang pakiramdam ko. Malinis na akong nakahiga sa kama. Hinihintay kitang i-check up ako. Gamutin mo ako, ah. Huwag kang mag-alala, uuwi rin ako agad. Xiaolu! Manatili ka muna. Professor Jiang, gabi na po. Kung may kailangan po kayo, bukas na lang po natin pag-usapan. May observation at discussion bukas sa ospital. Ngayong gabi, basahin mo lahat ng case files. Mula nung unang kalahati ng taon, ito pati na sa huling 3 taon. May tanungan tayo bukas sa discussion. Huwag kang mag-alala. Naka-duty ka ngayong gabi. May overtime pay naman. 3 taon? Ipapabasa mo sa akin ngayong gabi lang? May problema ba? Professor Jiang, ang ospital natin ay may libu-libong pasyente kada taon.
Hindi po ba sobrang dami nito? Makakatulong sa iyong pagbabasa ng case files para mas maunawaan mong mga kondisyon. Nasa internship ka pa lang. Pagkatapos ng internship, kailangan mo pang gumawa ng report. Habang bata ka pa, dapat magsipag ka. May tanong ka pa ba? Wala na po. Para sa aking kinabukasan, pasensya ka na, Shaolo. O sige, hindi na kita istorbohin sa pag-aaral. Tatlong case files? Ipapaubos ngayong gabi? Si Professor Jung ay laging mukhang masigla. Halatang punong-puno siya ng pagmamahal. Nagmamadaling magka-uwi para sa minamahal. Hindi ba't sinabi niyang wala siyang karelasyon? Nagpapanggap lang na single si Professor Jung. Wala pa kasing formal na titulo yung babae. Sinasabi mong si Professor Jung ay isang kabit? Hindi ko naman sinabi yan. Ikaw nag-iisip niyan. Pero anong nagawa ko kay Professor Jung kamakailan? Bakit parang palagi niya lang akong pinapa-overtime? Ikaw kasi, masyado kang walang ginagawa kamakailan. Naalala ko yung girlfriend mo. Di ba sobrang clingy nun? Ganitong gawin mo. Mag-post ka madalas sa social media. Magpakita ka ng lambingan. Aba, mahihiya siyang pagpapatrabahuin ka pa. May punto ka! Ate, sobrang daming iniwan ni Professor Jung na trabaho sa akin. Mapupuyat na naman ako ngayong gabi. Hindi ako makakauwi. Siguraduhin nakalak ang pinto. Mag-ingat sa mga masasamang tao. Bakit ka tumatawa? Bumalik ka na pala. Professor Jung, pwede bang wag mo nang pag-overtiming si Lucci? Tuwing magkasama kaming dalawa, siya palagi nagsasakripisyo para sa atin. Naaawa ka ba kay Lucci? Siyempre naman, pamilya mo rin siya. Hindi ka ba naaawa? Oo nga naman. Siyang tunay mong pamilya. Ako isang lihim na kasintahan lang. Oo nga naman. Siyang tunay mong pamilya. Ako isang lihim na kasintahan lang. Hindi. Ako bang ayaw maging bukas ang relasyon natin? Ginagawa ko to para sa kinabukasan mo. Wala akong magawa. Ito lang paraan. Kahit walang pangalan, kasama pa rin kita. Chan-chan, nagkamali ako. Chan-chan, alam ko talagang mali ako. Hindi ko na uulitin ng ganitong pananalita. Huwag mo na akong iiwan, please. Bitawan mo ko. Chan-chan, nakuha na kita. Hindi ko na dapat hinangad ang higit pa. Ako'y naging sakim. Mas pipiliin kong manatiling malabo ang lahat sa atin. Pwede bang huwag mo na akong iiwan? Malabo? Habang buhay? Jiangshi, ni minsan na hindi mo talaga naisip na bigyan ako ng isang titulo at makasama ko ng hayagan, diba? Chan-chan, may nangyari ba sa'yo? Bakit parang malungkot ka? Wala naman tita, medyo hindi lang magandang tulog ko kamakailan. Kayong mga kabataan talaga, mahilig magpuyat. Kaya tuloy lagi kang mukhang pagod. Sige po tita, sa mga susunod na araw, maaga na akong matutulog. Mabuti. Ate, kailangan ng tulong ng kapatid mo para iligtas ang kanyang buhay. Ha? Anong ginagawa mo? Siyempre, gumagawa ko ng image na clingy girlfriend. Para sa Professor Jung, hindi na ako palaging pinapa-OT. Pag hindi ako umuwi agad, ang clingy kong ate, naghahanap ng lalaki sa labas. Kanina sa rounds, walang nagtatanong. Puro luma yung cases. Ang pagpupuyat ko kagabi, nasayang lang. Ayos, naipadala ko na. Huwag kang mag-alala. Wala siyang tinatagong relasyon. Hindi kanya ipapa-OT ulit. Ate, alam mo rin na sa Professor Jung ay nangiiwan ng babae? Ano? Bakit parang pamilyar ang background ng picture na to? At bakit parang pamilyar ang kalahating mukhang ito? Ano? Sinasabi mo si Dr. Jung ay responsable? Tita, mali pong dinig ninyo. Ang tinutukoy ko po, si Professor Zhang sa kabilang ospital. Si Dr. Zhang po ang pinakamagaling na doktor sa ospital namin. Baka kung ano pong isipin ninyo. Dr. G, nandito ka na pala.
Kapag nalaman ni Professor Jiang na ako'y nagkwento ng tungkol sa kanya sa harap ng pasyente at katrabaho, tsak nagaganti siya. Sabi ko na nga ba, ang taong tulad ni Dr. Jiang na matuwi at mahusay, hindi gagawa ng ganung bagay. Tita, kilala mo lang itsura, pero hindi ang tunay na pagkatao. Yung sinasabing matuwi at mahusay daw, baka ginagawa lang nila yung bilang persona. Kilala mo ba talaga si Dr. Jiang? Kung manira ka ng iba sa likod, masasabi bang matuwi at mahusay ka? Mas kilala ko siya kasi sa'yo. Ako nang sabi ng mga yon. Sabihin mo lang sa kanya ng direkta. Si Jiang siya isang ganap na sinungaling na napakawalang hiyang tao. Ikaw? Dr. G, ito'y pribado kong usapin. Ayokong may ibang makialam. Lin Chan, pwede bang lumabas ka sandali? Tungkol sa kalagayan ni Mrs. Sheng, may gusto lang ako sabihin sa'yo. Hindi naman si Dr. Jiang pangunahing doktor ng tiyahin ko. Wala kang kailangang pakialaman dito. Chan, mabuti lang ang intensyon ni Dr. Jiang. Hindi ka ba nag-alala sa kalagayan ng tiyahin mo? Kung may problema ang kalusugan ni tita, si Director Lin naman ang magsasabi sa akin. Kahapon, okay naman si Shanchan at Dr. Jiang. Bakit parang laging nag-aaway ngayon? Nag-aaway bang mga magkasintahan? Ate Lin Shan, mahinig ba kayo pagkakaintindihan ni Dr. Jiang? Pabayaan mo siya magpaliwanag. Wala akong dapat pag-usapan sa kanya. Chan. Dr. Jiang, ikaw isang doktor. Ako may kamag-anak ng pasyente. Simula ngayon, pakiusap lang. Tawagin mo akong Miss Lin. Naghiwalay na ba sila? Sandali lang. Hindi ba ito ang series na nasa background ng post ni Lucci? Si Lin Chan pala ang nabi ni Lucci na naka-holding hands niya. Ano ba talagang nangyayari? Ate Lin Chan, tama na. Kailangan ni tita ng pahinga. Kung wala nang importante, umalis na kayo. Dr. Jiang, sandali. Jiangshi! Teka lang, Lin Chan. Matanda ka na rin naman. Kung may mabuting lalaki, sana palagaan mo. Huwag kang puro lingon sa iba habang may mahal ka na. Anong pinagsasabi mo? Sira talaga to. Ate, huwag na natin silang patulan. Ang mga bobo na yan, wala naman silang alam. Sa totoo lang, naiinis talaga ako sa tuwing nakikita ko siya. Ano pinagbubulungan yung dalawa? Wala po kaming sinasabi, tita. Chan, hindi ba kayo pagkakaintindihan ni Dr. Jiang? Sa tingin ko kasi, si Dr. Jiang, hindi naman siya tulad ng sinasabi mo. Tita, wala kaming hindi pagkakaintindihan at wala rin kaming koneksyon. Ate, baka naman dati gusto mo si Professor Jiang. Tapos nalaman mong hindi pala siya mabuti, kaya ka malungkot. Ate, bukas, may team building kami sa ospital. Pupunta kami sa haunted house. Pwede magsama ng kamag-anak. Sasama ka ba? Samahan mo na ako. Si Dr. Jiang ay tinulungan ng asawa ko sa trabaho. Kilala ng asawa kong ugali ni Dr. Jiang. Si Chan at si Dr. Jiang, siguradong may hindi lang na pag-uusapan. Bakit hindi natin samantalahin pagkakataong ito para ayusin yun? Chan, kung masama ang loob mo, mas maganda siguro lumabas-labas ka. Sumali ka sa mga aktibidad. Magkakatuloy yan para gumana pakiramdam mo. Tita, ayaw ko po talagang pumunta. Ay nako, masama ang loob mo. Nag-alala si tita. Alam mo ba? At masakit pa si tita ngayon. Makinig ka. Bukas sa team building ng ospital. Kailangan mo sumama kay Chowchi. Jiangshi, bakit mo ko pinapahanap? Isa lang ang guro ko. At isang estudyante ko. Handa akong putulin ng lahat para sa'yo. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Pero hindi ko papayagan na may manira sa'yo sa harap ko. Jiangshi, bakit palagi mong sinasabi ang mga bagay na di ko maintindihan? Nandito lang naman ako. Ano mas sinasabi nilang paninira? Pero ang ginagawa natin ay masama. Gumagawa ng masama? Si Lin Chan talagang nobya ni Lucci. Sa akin mo sinisis ang paggawa ng masama? Ginagawa ko lang naman ito para salalan mo bilang vice director sa susunod na buwan. Para ako pa yung masamang ugali. Huwag mo kong sundan.
Ate, papunta na si Professor Jiang. Huwag kang matakot. Susunod ako agad. Hindi ko hayang kayong dalawang magkasama. Sira talaga ang cellphone na to. Mga pala sa importanteng sandali. Chan. Ako to. Jiangshi, nasasiraan ka ba ng bait? Chan. Kasalanan kong lahat. Magbati na tayo. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi pwede. Ay, ang tanga mo talaga, kuya. Panoorin mo ko. Ayaw kong magkaroon kahit anong connection sa'yo. Diyan ka lang. Huwag mo kong sundan. Umanda ka. Bilis takbo! Ang pintuan ng pag-ibig, nakalak ng mahigpit. Kuya, dapat galingan mo Huwag mong sayangan ang lahat ng effort ng kapatid mong ito. Hello? Lianzi, yung kwarto na pinasukan ni na kuya at ate, tinanggal mo rin yung mga kamera, di ba? Sigurado kang walang ibang daan ng palabas. Oo, tsak na sarado lahat. Ayos. Ay, bukas ng 8:00 ng umaga. Sabihin mo sa staff na palayan na sila, ha? Siguraduhin mong maalala nila yon. Ate? Nasaan ka, ate? Ate! Boom! Hoy! Anong ginagawa mo? Kalalaki mong tao, natatakot ka pa rin sa multo. Sinong takot sa multo? May game spirit lang ako. Gets mo? Nakita mo bang ate ko? Oo, nandun sila. Sa banda doon. Sigurado akong binibigyan mo ng pagkakataon si Professor Jiang at ang ate ko, kaya hindi ako dadaan doon. Huy, sabi ko na nga ba. Ay nako, pero ang tanga na ito. Nakakaaliw din pala. Chan, ayos na. Umalis na siya. Nagulat lang talaga ako kanina. Kahit baboy pa yon, yayakapin ko pa rin. Wala kang kinalaman doon. Huwag kang maisip ng kung ano-ano. Tumabi ka. Bakit hindi mabuksan ang pinto? May naglock sa pinto sa labas at hindi na ito mabuksan. Anong gagawin natin? Baka matagalan pa tayo dito. Tawagan mo si Lucci. Magpapasunod ko sa kanya. Lowbat ang phone ko. At sobrang laki ng haunted house na to. Hindi rin tayo mahanap ni Lucci. Huwag kang magalala. Poprotektahan kita. Sinasabi ko na, huwag mo kong lalapitan o hahawakan. Kung di ako lalapit, paano kita poprotektahan? Ayaw ko ng protection mo. Ganyan ka na lang ba magtiwala sa kanya? Kung di ko siya paniniwalaan, sino? Ikaw ba? Isang malaking salbahe? Huh?
Doktor lang naman siya. Bakit pa kailangan gawing kagandang katawan? Chan-chan, gusto mo ba itong panoorin? Simula ngayon, hindi ko nasasabihin ng mga bagay na lumalampas sa hangganan. Hindi ko naaakalahin na may karapatan ako sa'yo. Mamumuhay na lang ako ng maayos. Anong mumuhay ng maayos? Jiangshi, parang sinabi mong pumapayag kang maging kabit. Napatingin ka na ba sa psychiatrist? Basta magkayos tayo. Kahit anong doktor ang sabihin mong puntahan ko, pupuntahan ko. Pati sa religious pupunta ka rin? Kailangan ko ba talaga magpa-check up doon? Hindi mo ba alam? Chan-chan, ang hirap mabuhay nang wala ka. Bawat minuto at segundo, parang parusa. Magkayos na tayo. Depende sa'yo. Titingnan ko muna kung karapat-dapat kang patawarin. Sige, ipapakita ko talaga sa'yo na seryoso ako. Dalawang oras nang lumipas, si ate at si Professor Jiang, bakit hindi pa bumabalik? Nakapatay din ang cellphone ni ate. Baka may masamang nangyari sa kanya. Tinawagan mo na ba si Professor Jiang? Oo, tinawagan ko na, pero patay din yung phone niya. Lucci, sabay silang nawala. Sabay rin patay ang mga cellphone nila. Parang pinagplanuhan nila. Hindi mo ba ito pinagdudahan? Sabi ko na nga ba may problema? Sabay patay ang cellphone. Parang pinagplanuhan talaga. Hindi ba't kayo nahinala? Alam ko ng problema. Talagang pinilit ni Professor Jiang na makipagkita sa ate ko. Siguradong may masama siyang balak. Sa wakas, napansin mo rin, hininormal relasyon nila. Ngayon, tingnan natin kung hanggang kailan niyo pa matatag ang bawal niyong relasyon. Patay ko ngayon. Dapat hindi mapunta si ate sa kamay ni Professor Jiang. Si Professor Jiang matuwid at mabait. Isang birang mabuting lalaki. Hindi ko papayagan na sirain mo siya. Ano? Mabuting lalaki daw. Natulog sa isang babae pero hindi man lang pinanagutan. Masama pa rin yun, hindi ba? Lucci, huwag kang magsalita ng ganyan. Kung alam mo na pala, bakit hindi mo sila pinipigilan? Ano bang karapatan ko? May magagawa ba ako? Talagang pumayag siyang paasahin lang siya? Hinaya pa si Lensha na habulin siya ni Jiangshi? Hindi ganun yun. Si Professor Jiang ay talagang gusto makasama si ate. Pero ayaw ni ate. Nagkakatampuan sila ngayon. Ang ibig mong sabihin, si Professor Jiang ay... Kaya pala itong mga nakaraan, laging malungkot si Professor Jiang. Yun palang dahilan. Magaling talaga mga katulad ni Professor Jiang kahit sa pakikipagrelasyon, kahit wala pang titulo. Ganun niya nakamahal si ate. Hindi ka ba nagagalit? Hindi naman ako galit. At pagbibigyan ko pa si Professor Jiang, sana matupad niya ang kanyang gusto. Hindi kaya niya talaga mahal si Lensha? Yung pinasa-sweet moments dati? Peke lang pala? Pero si ate hanggang ngayon hindi ko pa rin matagpuan. Kakatapos na tumawag ni Professor Jiang kanina. Sabi niya maaga rin silang umalis at bumalik na sa hotel. Ngayon, kasama mo lang ako buong araw. Bakit hindi ko alam na tumawag si Professor Jiang sa'yo? Kanina sa haunted house, halos mamatay ka sa takot. Paano mo mapapansin kung tumawag siya o hindi? Hindi! Huwag mo ko pagsabihan ng ganyan! Nagsisinungaling ka! Oo. Si Doktor ang pinakamatapang sa lahat. Ikaw na. Matapang lang sa salita. Kung hindi ako mahanap ni Lucci, mag-alala talaga siya. Ano ba nangyayari sa pintong ito? May tao ba dyan? Tao po! Sa oras na to, hindi pa rin dumadating sina Lucci at Xiaowan. Malamang nga, siguro ay umuwi na sila. Hoy! Sino nagsabi sa'yo umupo ka dyan? Lumayo ka nga. Huwag kang lumapit masyado sa akin. Huwag kang mag-alala, Chan-chan. Hanggat wala kang pahintulot, wala akong gagawin. Akong matutulog sa kama ngayon, ikaw sa upuan. Kung lalapit ka sa akin, puputulin ko na lahat ang ugnayan natin.
Bakit pa itong ilaw laging kumikislap? Tignan ko lang. Magdusa ka. Ano yun? Chan! May masamang espiritu ba? Wala. Huwag kang matakot. Ayos lang. Huwag ka nang matakot. Huwag kang mag-alala, Chan. Habang nandito ako, hindi kita hayaang masaktan. Jiangxie, ayoko na sa ganitong relasyon. Jiangxie, ayoko na sa ganitong relasyon. Ayaw mo pa rin ba akong patawarin? Hinalik ka na nga kita eh. Ano sa tingin mo? Gusto mo talaga ko pa magsabi na nagbalikan tayo? Nahuli pa rin ako. Hindi kita may paglaban ng hayagan. Jiangxie, talagang gusto mo pa bang sabihin ko ng diretsyo? Gusto kong balikan ka. Gusto kong maging girlfriend mo. Ate ko, basta pa na naman tala? Totoo ba? Gusto mong balikan ako? Gusto mong maging girlfriend ko? Hindi ka pa matanda ah. Bakit parang bingi ka na? So kung ikaw ang girlfriend ko, ano ako ngayon? Anong tawag mo sa akin? Eddie, boyfriend kita. Ayaw mo ba? Gusto. Pati sa panaginip gusto ko. Pero, tungkol sa bagay na to, kailangan nating ilihim kay Lucci at Director Lin. Kung hindi, makakaapekto ito sa reputasyon mo. Ay nako, malalaman din naman nila yung balang araw. Pwede kaya kung mag-post bukas sa Moments, magpapaalam sa maliit na grupo lang? Hindi pwede. Habang gusto nating tumagal at manatiling matatag ang relasyon natin, mas lalong hindi tayo magmamadali. Kung hindi, tsak na gagawin itong chismis sa mga presentation. Alam ko si Lucio ay estudyante mo. Si Dr. Lin naman ay boss mo. Takot kang pagchismisan nila tayo. Pwede naman siguro pagkalipas na isang buwan kapag tapos ang halalan para sa vice director, saka na natin isa publiko. Sa loob ng isang buwan, matatapos na rin ang internship ni Lucci. Tamang-tama lang din. Kung doon natin ito isa sa publiko, malamang hindi na makaka-epekto sa performance niya. At malamang, hindi na rin maapekto ng kanyang marka. Chan, lahat ng hindi maganda, ako ang haharap niyan. Hindi ko hahayaang masaktan ka kahit kailan. Jiangxie, magtiwala ka sa sarili mo. Dahil sa sarili mong kakayahan, makukuha mong posisyon na yan. Galingan mo talaga. Chan. Hanggang nandito ka sa tabi ko, yan ang pinakamasayang bagay sa buhay ko. Buti na lang, dala ko na agad ang gamot para sa sleepwalking ko. Jiangxie, anong ginagawa mo? Hinahanap ko ang gintong kadena. Nag-sleepwalk na naman siya. Ako ang kabilyero na nagbabantay sa prinsesa. Nung huli ng sleepwalk ka, hindi mo mahilig kang mag-ayos ng mga damit, bigla kang naging knight at sobrang dramatic pa. Sino bang prinsesa kung ganun? Si Chan ang prinsesa. Jiangxie, Ginoong Knight, bakit mo nga ba hinahanap ang gentong kadena? Para hindi maaga ng halimon ng prinsesa. Nahanap ko na. Ano yan?
Uy, anong ginagawa mo? Hindi bang halimaw dapat ng tinali? Bakit akong tinali mo? Kung itatali ko si Prinsesang Tian-Tian, hindi na siya aalis sa tabi ko. Mananatili siyang kasama ko palagi. Tanga. Pero ang cute mo. Hindi tama to. Parang maling takbo ng kwento. Bitawan mo nga ako. Ate, bakit kayo nakakulong ni Professor Jiang sa iisang kwarto? Tinignan ko yung guide. Wala namang ganong NPC sa lugar na yon. Ay nako, baka may na-trigger lang kami ng hidden mechanism. Mukhang masaya pa siya ngayon. Wala naman siyang ginawa sa'yo, di ba? Ano ba yung sinasabi mo? Huwag ka bang ganun si Professor Jiang? Bata ka pa. Huwag kang chismoso. Yung balikat niya, nagkahig ako buong gabi doon. Siguro ang sakit niya ngayon. Mamaya, hahanap ako ng tahimik na lugar para masahiin siya. Kuya, kagabi ba? Kayo ni Ate Linchan? Nagkabalikan na ba kayo? Ang mga bagay na matatanda ay hindi para sa mga bata. Professor Jiang, may bago bang nangyari sa inyo ng girlfriend mo? Paano mo nalaman? Pati yun sinabi niya sa'yo? Ay nako, hindi Huwag mo kong pagbintangan. Aba, mukhang totoo nga. Nakuha pala ni Professor Jiang ang formal na titulo mula sa nobya. Xiaolu, pasensya ka na. Kasalanan ko talaga lahat ng ito. Sabihin mo lang kung anong gusto mong kabayaran. Bakit ka naman humihingi ng tawad sa akin? Professor Jiang, hindi ko naintindihan ang sinasabi mo. Professor Jiang, congrats sa inyo. Sa susunod, isama mo naman si Miss. Kain tayo sa labas. Hindi mo talaga siya kilala? Paano ko naman siya makikilala? Galing ba siya sa ospital? Kilala ko ba siya? Galing ba siya sa ospital? Kilala ko ba siya? Oh, hindi. Hindi mo siya kilala. Wala akong nobya. Professor Jiang, kung wala ka ng kailangan, mauna na kami magkapatid kay tita. Sige, sige. Ate, mamaya, ihatid kita pa uwi. Binilhan ako ni Papa ng sasakyan. Subukan natin mamaya. Ay nako, Luchi. Bigla ko nakaramdam na hindi maganda. Ikaw na lang muna pumunta kay tita. Pupunta ako sa doktor. Ate, anong nangyari sa'yo? Ako nang titingin. Doktor naman ako. Pero bigay na mag-check sa akin. Hindi bagay sa'yo. Ako nang sasama sa'yo, ate. Walang kasama si tita. Sige na, mauna ka na. Ako na lang ang... Excuse me, may oras ba si Dr. Jiang? Oo. Dr. Jiang, paumanin ha. Samahan mo naman ako. Salamat. Bakit parang may kakaiba sa kanilang dalawa? Yung research report mo, ibigay mo sa akin pagkatapos ng pirma ni Dr. Jiang. Opo, Director Gao. Bakit? Nabanat na naman ba? Masakit ang braso ko. Baby, halikan mo naman. Kapag hinalikan mo, mawawala ang sakit. Isa pa. Tiyan-tiyan. Ang ganda mo talaga. Ang dulas mo magsalita. Sino yun?
Dito. Dapa. Professor Jiang, hindi ba sinamahan mo si ate sa pagpapatingin? Bakit ang bilis mo yatang bumalik? Wala namang seryoso. Kaya bumalik na ako. Ah. Anong tunog yun? Daga siguro. Daga? Lagi tayong naglilinis dito. Saan nanggagaling ang daga? Huwag mo nang hanapin. Baka nakatakas na. May kailangan ba kayo sa akin? Professor Jiang, kailangan po ng pirma ninyo sa report. Nabasa ko na yung report ni Xiaolu. Magandang pagkasulat niya. Nakikita kong mahusay ang training niya bilang intern. Sa totoo lang, nakita ko pa sa loob yung ilang mga kaso na ginamit ng ospital ng 2 o 3 taon na nakalipas. Talaga masigasig si Xiaolu. Isa siyang promising na doktor. Tungkol naman sa kasong yun, salamat po sa pagsasanay niyo sa akin, Professor Jiang. Kung wala yun, hindi ko rin masusulat ang report ko. Hindi rin ako magiging ganito kasanay. Sa susunod, mas magsisikap pa ako para maging isang mahusay na doktor. Nakakabilib ang mga kabataan ngayon. Narinig ko, Xiaolu, may girlfriend ka na raw. Kung hindi, ipapakilala ko sana ang pamangkin ko sa'yo. Yan ang nakakabilib sa kabataan. Lao Chen. Ako, nung 24 pa ako, may master's degree na ako at nakapaglathala ng siyam na SCI papers. Hindi ba busy kayo sa ER ngayon? Akala mo ba lahat katulad mo? Husay talaga. Sige na, alis na. Ayaw na naming tiisin ka pa. Professor Jiang, aalis na rin ako. Bakit mo kailangan mangyabang kay Lucci? Professor Jiang, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Bakit? May problema ba? Wala. Xiaolu, yung itim na Ben sa parking lot ng ospital, sabi nila sa'yo raw yun, tahimik ka pala. Di halata na ganun ka ka-low-key. Sa pamilya namin yun. Nagkakaingit talaga ko yung mga anak ng mayaman. May pera, may girlfriend, lahat meron. Si Professor Jiang, matagal na nagtatrabaho. Talagang magaling. Xiaolu, dapat kang matuto na mabuti kay Professor Jiang. Marami kang matututunan sa kanya. Hindi naman mayaman ang pamilya namin, pero may konting yaman. Totoo naman, sa ganitong aspeto, sa ospital natin, walang makakapantay kay Professor Jiang. Ang pamilya ni Professor Jiang ay negosyante at listed company pa. Hindi naman sa ganun. Si Professor Jiang kasi, ibang level na talaga. Di na pangkaraniwan. Teka pala, Xiaolu, nakita ko yung post mo sa Moments nung isang araw. Kahit naka-side view lang, mukhang napakaganda ng girlfriend mo ah. Ang bait mo pa naman. Siguradong patay na patay siya sa'yo. Aba syempre. Tapat na tapat sa akin yung girlfriend ko. Uy, anong tunog na yun? Narinig ko rin. Professor Jiang? Baka yung daga ulit yun. Lumabas na naman siguro. Ayos ka lang ba, Professor Jiang? Ayos lang. Parang galing sa ilalim ng mesa yung tunog kanina. Hindi ba nagmamadali ka ipasa yung report mo kay Director Gao? Mamaya ako na ipapasa. Professor Jiang, sa ilalim ng mesa mo, may tao bang nakatago? Huwag mong hayaang maghintay si Director Gao sa'yo. Bilisan mo na. Sige po. Ipapasa ko na ngayon. May gagawin pa ako. Mauna na po ako. Ang dami nilang tanong kanina.
Paano kung nahuli tayo? Kung mahuli tayo, akuin ko na ang lahat. Sasabihin ko nga kung may gusto. Sabihin ko nga kung ang lumapit. Kailan ka naging kayang kagaling? Kailangan ko nang umalis. Baka magduda si Lucci. Sinadya niyang ipagyabang na marami siyang mamahaling kotse. Bata pa tapos may talento pa. Siya, anong ibig niyang sabihin? Araw-araw mo siyang nakikita, tapos pabaya ka sa trabaho at may reklamo siya sa'yo? Hindi ba normal lang yan? Wala siyang reklamo sa akin. May gusto siya sa akin. Ano? Ano? Ate, kahit mabigla ka man, hindi mo naman kailangan duraan ako sa mukha, di ba? Hindi pwede si Jiangxi. Saan mo nakita na may ganyang hilig siya? Ate, makinig ka muna. Hindi ako basta-basta nagsasalita. Alam mo ba kung anong nangyari ngayong gabi? Xiaolu, naka-duty ka ba ngayong gabi? Oo, Professor Jiang. Bakit? Wala lang. Aabutin ka na ng 2:00 ng madaling araw ngayon. Gabi na. Umuwi ka na. Wag na lang po. Sa lunch na lang ako matutulog. Kahit papano, malamig naman ang aircon doon. Baka lamigin ka. Huwag mong kalimutan magkumot. Anong ibig sabihin ni Professor Jiang sa sinasabi niya? Sobra na yata to. Professor Jiang, hindi pa po ba kayo uuwi? Oo nga pala. Ikaw, sobrang hirap ng trabaho mo. Sabi mo, lagi kayo nag-aaway ng girlfriend mo, di ba? Sa tingin ko, magaling ka naman. Gusto mo bang hanapan kita ng girlfriend? Gusto niya estudyante? Hindi na po kailangan, Professor Jiang. Mahal na mahal ko ang girlfriend ko. Paano kung hindi ka na mahal ng girlfriend mo? Pipilitin mo pa rin ba siya? Professor Jiang, hindi pa po ba tapos ang duty ninyo? Kung sa hinaharap, pag may problema ka sa pag-ibig at nag-away kayo ng girlfriend mo, pwede ka lumapit sa akin. Pag-usapan natin. Dr. Chen, pwede mo ba akong palitan sa duty ngayong gabi? Kailangan ko lang umuwi. May kailangan lang ako kasi kasuhin. Grabe ang naging epekto ng ex ni Professor Jiang. Ramdam mo ba? Parang may pinapahiwatig siya sa akin. Gusto niya akong apihin. Parang may pinapahiwatig siya sa akin. Gusto niya akong apihin. Hindi naman. Hindi mo pwedeng base na lang sa ganong galaw. Iisipin mong gusto kanyang gamitin. Paano kung nagkakamali ka lang? Imposible yon. Siguradong sigurado ako. Ang pagiging self-centered ay isang sakit. Kailangan gamutin. Pakinig ka, ate. Hindi kita niloloko. Hayagan siyang nagyabang ng kanyang mga academic achievements para ipakitang may dating siya. At pagkatapos, todo pakitang gilas na may mga mamahaling kotse siya. At saka, sinabi pa niyang wala siyang girlfriend. Hindi ba't parang sinabi niyang hiwalay na sila ng girlfriend niya? Single na siya ngayon. Pwede rin naman kasing nagmamayabang lang siya, siyentong inggit, kitang gilas. Oo nga naman. Ganito ako kagwapo. At ang galing ko pa. Dapat lang siyang mainggit. Magulo nga ang mundo ng medisina. Hindi yata dahil sa mundo, kundi sa utak mo. Pag-isipan mong mabuti, sa tuwing nakikita ko si Professor Jiang, ang bilis niyang tumakbo palayo. Baka kasi sobrang gwapo ko. Nahihiya siguro siya. Gwapo ka naman talaga. Pero... Chan, overtime si Xiaolu ngayong gabi. Hindi iuwi. Ako bang pupunta sa'yo? O ikaw ang pupunta sa akin? Nandyan ako sa 10 minuto.
Umuwi na si Lucci. Ngayon parang nababaliw na siya. Huwag kang pupunta. Hindi pwede. Kailangan ko mag-isip ng paraan para gumanti sa kanya. Pinapalabas niyang hindi ako straight. Hindi yun yung hilig ko. May ginawa ba si Lucci sa'yo? Wala naman siyang ginawa. Mas unahin mo lang ang sarili mo. Ate, halika't kunan mo ko ng litrato. Ha? Ay nako, anong ginagawa mo? Picture ng relo? Oo, itong unang hagbag ko para sa crush ko. Parang wala namang saysay. Nakita kong post ni Lucci sa Moments. Sigurado kong para sa akin yun. Tama ka. Para sa'yo nga yun. Hindi naman niya pwedeng sabihin na pinaghihinalayan gusto mo siya. Masyado lang siya nag-iisip. Bakit parang pinupuri mo pa siya? Alam mo nga kung pinapatamaan niya pero nilike mo pa rin. Talaga bang gusto mo kong maging boyfriend? Nag-like lang ako nang wala sa loob. Tanggalin ko na ngayon. Ate, sinong ka-chat mo? Yung ex mo na naman ba yan? Wala kang alam. Hindi na siya ex ko. Magkasama na ulit kami. Magkasama pero hindi pa inaamin. Ang cute niyo naman. Hindi pa kasi pwede ngayon. Hayaan mo na. Ate, sabi mo hindi ba din si Professor Jiang? Tingnan mo yung Moments post niya. 1, 2, at 3 at lahat ng bagay ay nagmula doon. Anong problema doon? Ibig niyang sabihin, lahat ng bagay konektado, pagkakadepende sa isa't isa. Dapat ba nating hayaan itong natural na umunlad? Ano? Hindi naman. Parang pinapahiwatag niya na gusto niya maging cute ako. Ayos pa bang utak mo? Hindi. Kailangan kong gumawa ng paraan para makatakas sa pagiging ganito. Hindi normal. Walang normal sa kanila. Sa trabaho mo, layan mo si Lucci. Baka kung ano-ano sasabihin niya tungkol sa'yo. Hindi ako natatakot. Magre-resign ako. Isasama kita sa abroad. Aalis tayo sa bansa. Grabe ka. Abroad na agad, tsaka mo sasabihin na di ka takot? Tita, ito yung niluto sabaw ni ate. Mula pa kaninang umaga. Yung lasa, ang sarap talaga. Magaling si Chanchan sa pagluto. Tulad ng mama niya. Talagang magaling. Tita, kung gusto mo talaga yan, dadalang kita araw-araw. Ang bait mo. Pero di mo na kailangan. Lalabas na si tita bukas. Araw-araw akong nakahiga rito sa ospital. Sumasakit ang balakang ko. Akala ko may nararamdaman ka pang sakit. Magpa-check up ka muna bago umalis. Ayos naman ang katawan ko. Di na kailangan magpa-check up. Bakit ka nandito? Hindi mo naman pasyente si tita. Para kay tita, bumili ako ng sabaw ng black chicken at ginseng. Sinong tita mo? Tita namin yan ni ate. Ay nako, Xiaoxi. Itong si Dr. Jiang, kaklase si Shanshan sa kolehiyo. Siyempre pwede na rin akong tawagin tita. Dr. Jiang, binilan mo pa ako ng sabaw. Napakabait mo. Salamat talaga. May niluto ng sabaw si ate. Hindi na kailangan niya sa'yo. Lucci, huwag kang manggulo. Wala namang dahilan. Lucci, huwag kang manggulo. Wala namang dahilan. Ate, nilalambing niya na nga si tita. Hindi ba halata?
Xiaolu, ginagawa ko lang to dahil sa pag-aalala ko sa pasyente. Palusot! Ang dami mong pasyente sa ospital, pero si tita lang ang inaalala mo. Lucci, pwede bang gamitin mo naman yung utang ko paminsan-minsan? Sigurado ka ba ginagawa niya to dahil sa'yo? Ate, bakit mo siya pinagtatanggol? Halata namang tinanggihan ko na siya, pero pilit pa rin siyang dumidikit sa pamilya ko. Wala na talagang hiya. Si Dr. Lee, manugang ni Deputy Director Gao dahil may problema sa personal na buhay. Professor Jiang, ikaw na ang susunod na tatakbo bilang Deputy Director. Ayaw mo sigurong malaman ng ospital ang tungkol sa atin, di ba? Lucci, inaakusahan mo ba kung walang moralidad? At hindi karapat dapat maging guro. Kung gusto mong tumakbong Deputy Director, huwag mo na akong guluhin pa. Napakahigpit ng ospital sa mga usaping may kinalaman sa kamag-anak. Biyanan po naman ang leader sa ospital, kaya naging issue ito sa moralidad. Hindi ako pinapayagang ma-promote. Hindi pwedeng malaman ng ospital ang tungkol sa relasyon namin ni Jiangxi. Teka, ano nangyayari sa inyo? Lucci, pasensya na. Akong may kasalanan sa lahat ng ito. Teka! Dr. Jiang, salamat sa pagbisita sa tita ko. Kung wala nang iba, pwede ka nang mauna. Matagal na may gusto sa'yo si Jeshing. Kung makakakuha siya ng ebidensya, paano ka makakampanya bilang Vice Director? Kung si Lucci ay galit talaga, bakit parang pinagtatanggol pa niya si Lin Chan? Professor Jiang, ano bang nangyari sa inyo ni Dr. Lu? Xiaolu, ano mang gusto mong kapalit, sabihin mo lang. Hihintayin kita. Dalhin mo ng sopas mo! Lucci, huwag kang padalos-dalos. Dr. Jiang, pasensya na. Xiaolu, may gusto sana akong pag-usapan sa'yo. Dr. Lu, alam ko ng tungkol sa inyo ni Professor Jiang. Paano mo nalaman? Narinig ko mismo sa sarili kong tenga. Sinabi pa talaga niyo yun sa iba? Wala ba siyang hiya? Sa totoo lang, lahat ng ito, kasalanan ni Professor Jiang. Siya ang sumira sa relasyon ninyo. Niloko ka na nga ni Lin Chan. Ikaw pa rin nagpapakabait sa kanya. Mukhang wala akong ibang parang kundi si Jiangxi na lang pagtuunan. Itinuring ko siyang mabuting guro. Isang mabuting halimbawa. Siya, hindi ko akalaing... Hindi ko masabing isang lalaking katulad niya ay nagkakagusto sa akin. Kasalanan niya lahat. Sinira niya ang samahan naming guro at estudyante. Matutulungan kita. Ang ospital sa syudad may isang bakanteng pwesto. Kung palay mong sasabihin kina Director Lin o Director Gao ang tungkol dito, sigurado ililipat nila si Professor Jiang sa ibang ospital. Pagkatapos nun, maka-apply din ako sa director na sumama kay Jiangxi. Dr. G, gusto ko talagang makawala at gumanti kay Professor Jiang. Pero, hindi ibig sabihin na magpapagamit ako. Huwag mong akalain na hindi ko alam ang nararamdaman mo para kay Professor Jiang. Kung hindi mo magagawa sa parang ito, hindi ako naniniwala. Na isasakripisyo ni Jiangxi ang karera niya sa harap ng panganib. Para lang pagpatuloy ang malabong ugnayan niya kay Lin Chan. Huwag, Lucci! Baliw ka na ba? Pupuntahan ko si Professor Jiang at kakausapin ko siya ng maayos. Ilang beses ko bang kailangan sabihin? Hindi bakla si Jiangxi. Paano mo nalaman? Hindi mo pa naman siya nasusubukan. Ate. Ano yung itsura ng mukha mo? Ikaw at si Professor Jiang. Huwag kang magbiro. Narinig ko lang na may girlfriend na talaga siya at balak na raw nila itong isa publiko sa lalong madaling panahon. Ate, hindi mo ako niloloko, hindi ba? Ay nako, totoo ito. Bakit naman kita lolokohin? Kapatid kita, di ba? Sige na nga, maniniwala na muna ako sa'yo. Pero kung muli siyang gumawa o magsabi ng kahit anong kakaiba, ihahayag ko lahat sa ospital. Kung tuloy-tuloy ganitong takbo ng pangyayari, hindi pa nga kami umamin ni Jiangxi. Pinabato na siya ni Lucci ng kung ano-ano. Sinasabi may problema siya sa kasarian. Hindi ko sila pwedeng pagsamahin sa isang opisina. Pa! Chan-chan, anong ginagawa mo dito? May kailangan ka ba sa akin? Pa,
Si Lucci, medyo sirang ulo niya itong mga araw. Nagkaroon sila ng alitan ni Jiangxi. Pwede bang paghiwalayin niyo sila? Huwag niyong ilalagay sa isang opisina. Di ba magkasundo naman sila dati? Nagkalitan sila? Pero si Lucci ang nagalit. Sa totoo lang, gano'n na nga. Itong si Jiang, medyo stricto lang talaga. Mabigat magsalita. Pero siya pa rin ang mentor ni Lucci. Intern supervisor niya. Lahat ng ginagawa niya ay para kay Lucci. Ang kulit talaga ni Lucci. Ganito na lang, kakausapin ko siya. Pa, hindi ka nagkasimpleng sitwasyon. Huwag ka na munang magtanong. Ang importante, kung hindi mo sila paghiwalayin, malamang may masabi si Lucci na ikakaya ng ospital. Hindi naman siguro. Ang mga salitang iyan talagang nagkakaya para sa inyo. Sa mundo ng medisina, hindi na kayong kakatayo ng taas noo. Ano? Sirang bata, sisirain mo ang pangalan ko? Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Kahit mahidwaan sila o wala, kailangan silang paghiwalayin. Pa, napakatalino niyo po. Linshan, wala ka talagang hiya. Hindi lang malapit ka kay Jiangxi. Ngayon pati sa director ang dinadamay mo. Ipapakita ko ngayon kay Jiangxi ang tunay mong mukha. Si Linshan, hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. Siya ang girlfriend ni Lucci, pero nakikipaglantian pa rin siya. Ngayon naman, malapit na siya kay Director Lin. Kung hindi siya malandi, ano siya? Hindi kasalanan ni Linshan ito. Ako ang nagsimula. Pagkalipas ng kalahating buwan, ako ay magbibitiw sa trabaho para hindi masira ang reputasyon ng ospital. Ganito mo siya kamahal? Pwede kasira pa ng kinabukasan mo. Tama. At isa pa, yung sinabi mo tungkol kay Chan Chan at Director Lin, kahit isang salita, hindi ko paniniwalaan kasi si Director Lin ay tiyuhin ni Lucci. Ate, sigurado kong 100% na may gusto sa akin si Professor Jiang. Hindi ba't pinaalis niya lahat ng tao sa opisina? Hindi kanya na kinikita? Sa tingin mo gusto ka pa rin niya? Ikaw ang laging nakatingin sa kanya. Baka naman ikaw may gusto sa kanya. Kahapon, nagkasalubong kami sa pasilyo. Iwas siya ng iwas ng tingin. Hindi makatingin sa akin. Sinadya kong pangit ang gawin kong ulat sa internship. Napunta sa kamay ni Tito ang resulta. Napakagaling ng ulat. Kita agad na siya ang gumawa nun para sa akin. Dahil sa dalawang bagay na yan, iniisip mong may gusto siya sa'yo? Sobra ka nai-imagine. Magpatingin ka na sa psychiatrist. Ate, anong gayo mong pinainom niya sa'yo? Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Pumasok ka na. Ang hapunan ngayong gabi, una sa lahat para batiin sina Xiaolu at Xiaowan sa matagumpay na pagdaan sa internship sa ospital. Xiaolu, Xiaowan, congratulations. Simula ngayon, parte na kayo ng ospital natin. Kayong dalawa, dapat matuto kayo kay Professor Jiang ng maayos. Maraming salamat. Talagang susundan ko si Professor Jiang at matuto ako. Salamat sa inyo lahat. Ako nang bahala sa bayad sa gabing ito. Hoy, huwag na kayong mahiya kay Lucci. Pumili na kayo ng mamahalin. Dr. Lu, si Professor Jiang ang supervisor mo sa internship. Dapat mong bigyan siya ng tagay, hindi ba? Nako, napaka-formal mo naman. Ang tagumpay ni Xiaolu ngayon ay dahil sa sarili niyang pagsisikap. Grabe, sa harap ng maraming tao, ganon pa kalaswang tingin niya sa akin. Talagang bastos siya. Itong si Lucci, bakit mo tinitigan si Kuya? Professor Jiang, sobrang humble niyo naman. Lahat naman ay alam na yung report ni Lucci ay galing sa inyo. Kung di mo siya tinulungan, baka bumagsak pa yan sa internship. Tama, Professor Jiang, huwag ka na mag-deny. Lucci, ano pang hinihintay mo? Magtagay ka na kay Professor Jiang. Professor Jiang, mag-cheers tayo. Sige. Professor Jiang, naubos na ni Xiaolu. Umusin mo na rin.
Professor Jiang, baka kasi malasing ako ngayon. Pagkatapos nito, pwede mo ba akong ihatid pa uwi? Pasensya na, Dr. G. Sabi ni Prof. Jiang, ngayong gabi ihatid niya ako pa uwi. Sige, Shawan. Ihahatid kita pa uwi. Anong nangyari sa'yo? Masama bang pakiramdam mo? Ayos lang. Xiaolu, kailangan uminom ka pa ng marami ngayon. Sige na, hindi tayo uuwi hanggat hindi nalalasing. Ayos, hindi tayo uuwi. Sinasabi ko sa'yo, mahal na mahal ko ang nobya ko. Ayoko nang guluhin mo pa kami. Kung hindi, bubugbugin talaga kita. Luchi, ano ba yung sinasabi mo? May nabinas Professor Jiang. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ako ang nagsisinungaling? Siya nga itong walang hiyat may gusto pa sa akin. Hoy! Professor Jiang, itong taong to. Hoy! Ikaw, anong ginagawa mo? Tumaya ka dyan! Professor Jiang, saan ka pupunta? Luchi! Changwan, lasing na si Luchi. Pakialagaan mo muna siya. Aalayan ko muna si Professor Jiang. Dr. G! Ako na ba kay Professor Jiang? Hindi mo siya pwedeng dalhin! Dr. G! Straight akong lalaki. May nobya ako. May tama ka ba sa utak? Hello? Ate Linshan, lasing ng kuya ko. Pumunta ka agad, okay? Anong kinain mo? At ganyan ka kabigat? Parang 3 beses ang bigat. Janshi, matagal na kitang gusto. Si Linshan na yun, hindi siya bagay sa'yo. Lumayo ka! Huwag mo akong hawakan. Mabait si Linshan. Walang ibang makakapantay sa kanya. Si Linshan, hindi lang sa'yo malambing. May karelasyon na siyang iba. Hindi ka niya mahal. Bakit ayaw mong maintindihan? Mahal ko siya. Basta't magkasama ko siya. Wala akong pakialam. Kahit walang titulo. Jiangshi, ganyan mo siya kamahal? Oo. Mas mahal ko pa siya kaysa sa buhay ko. Itigil mo na to. Sa paningin ko, wala kang halaga. Hindi ka man lang papantay kay Linshan. Jiangshi, Lumayas ka. Jiangshi, ano nangyari sa'yo? Tiyan. Bakit ang init ang mukha mo? Shan. Masama ang pakiramdam ko. Dalan kita sa ospital. Hindi ka muna pwedeng kausapin ng kuya ko ngayon. Kung may kailangan ka, mamaya na lang. Lucy? Tumangon ka. Tiyan. Tapos ng internship evaluation ni Lucci. Tama na siguro na sabihin sa kanya ang totoo. Ihayag na natin ngayon. Kailangan ko makausap ng maayos si Professor Jiang ngayon. Straight na lalaki ako at hindi ko hayaan na ang boss ko na lalaki may gusto sa akin. Ano bang pinagsasabi mo? Ang kuya ko ngayon, talagang abala siya. Hoy, Lucy! Ikaw! Kayo? Lahat ng ito'y kasalanan ko. Walang kinalaman si Chan. Kung gusto mo maglabas ng galit, sa akin mo ibaling. Lucy, ganito na ngang nangyari. Ako si Jiangshi. Kami ay... Kuya, Lucy, nababaliw ka na ba? May tawang ka ba talaga sa utak? Bakit mo sinakto ng kuya ko? Anong paki mo? Karapat-dapat lang sa kanya! Humihingi ako ng tawad sa sakit na inaidulot ko sa'yo. Hindi ako karapat-dapat maging guro mo. Kung gusto mo maglabas ng galit, hindi ako lalaban. Binabalaan na kita. Layon mo ako. Di ka pa din tumitigil. Pati ate ko ginugulo mo pa. Karapat-dapat ka bang maging guro? Oo, nagkulang ako sa propesyon. Kaya sige, saktan mo ako. Hindi ako lalaban. Jiangshi, may topa ka ba? Gusto mong masaktan? Wala ka namang kasalanan sa relasyon naming dalawa. Ate, ikaw! Huwag kang magpalilang sa itsura niya.
Isa siyang totoong walang hiya! Ano bang pinagsasabi mo? Babalik ako sa ospital ngayon para isumbong ka. Gusto mo pa maging deputy director? Hindi ako natatakot. Alis na tayo. Matagal ko na sanang gustong itanong sa'yo. Handa ka bang talikuran ng lahat sa China? At manirahan sa ibang bansa kasama ko? Ako bang tinatanong mo? Lucci! Napaka-cute talaga ng mukha mo! Babalik ako sa ospital ngayon at sasabihin ko sa lahat, hindi ka na welcome sa ospital. Layuan mo ako. Kuya, ano yung tungkol sa paglipat niya ni Lucci at ni Ate Linchan? Meron ba kayo hindi pagkakaunawaan? Kuya, malapit na inaanon siyang bagong deputy director. Pinapatawag ka ni Director Lin agad. Basta't kasama ko si Chan Chan. Kahit magalit pa si Director Lin, ayos lang. Yung lalaking yun, pupunta ako ngayon sa ospital para ibunyag ang mga kasalanan niya. Hindi ganun na nangyari. Isa siyang super straight na lalaki. Kami niyan, matagal nang... Ate, wag mo na akong pigilan. Pupunta talaga ako sa ospital. Kapag inanunsyo ng mananalo, huli na ang lahat. Ang bagay na ito, tsak na ipaglalaban ko ang hustisya para sa'yo. Wag! Diyos ko, tulungan mo ako. Ang tanga naman ito. Huwag mong sabihin totoo yung inaakala na gusto siya ni Jiangxi at ibubunyag ito sa lahat. Hindi pwede. Hindi ko kaya sirain niya si Jiangxi. Nandito na ang lahat. Ngayon, i-aanunsyo ko na ang bagong deputy director. Siya ay si... Sandali lang! May re-report ako. Si Professor Jiang ay may problema sa moralidad. Hindi siya karapat-dapat maging guro. Gusto mong i-report si Xiao Jiang? Baka naman may hindi lang pagkakaintindihan. Xiao Jiang? Ganito na lang, i-aanunsyo ko muna ang bagong deputy director. Kung may problema kayo, sabihin nyo na lang sa akin ng pribado. Pagkatapos niyan, huli na ang lahat. Director Lin, may kinalaman sa reputasyon ng ospital. Mas mabuti pang pakinggan muna natin si Dr. Lu. Base sa kwalifikasyon ni Professor Jiang, tsak siya ang itatalaga bilang deputy director. Pagdating sa prinsipyo, hindi siya karapat-dapat sa posisyon. Oo nga, pakinggan muna natin siya. Sige. Magsalita ka. I-report ako, si Professor Jiang ay may hindi kaaya-ayang asal. Paulit-ulit niyang ginagambala mga lalaking estudyante at gumagawa pa siya ng malalaswang kilos sa pamilya ng mga ito. Kinugulo niyang mga lalaki estudyante? Ang sexual orientation ni Professor Jiang ay mga lalaki at pinapatulan pa niya ang sarili niyang mga estudyante. Nakakahiya talaga. Si Professor Jiang laging mukhang agalang-galang. Hindi ko akalaing masama palang ugali niya. Lucci, huwag kang magsalita ng walang basihan. May nube si Professor Jiang. Lucci, sa usaping emosyonal, ako may pagkukulang, nakasakit ako sa iyo, pero hindi mo kailangang gantihan ako. Sa ganitong mapanirang paraan, para lang makaganti. Xiao Jiang, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Totoong napili kang maging deputy director, pero kung may problema sa ugali, ang iyong posisyon ay pwedeng bawiin. Xiao Qi, ito ay may kinalaman sa reputasyon ni Xiao Jiang. Alam mo ba ang magiging kahihinat na ng paninirang puri? Hindi ako nagsisinungaling. Lucci, tumigil ka sa kasinungalingan. Magrereklamo ako laban kay Professor Jiang na may mali siyang relasyon sa nobya ng estudyante niya. Jiangxi, kung hindi kita makukuha, hindi rin kita hayang matahimik. Hindi sumasagot si Professor Jiang. Mukhang totoo nga ang sinasabi nila. Ang tinutukoy ko ay ang kamag-anak ng pasyente. Si Lin Xiyan. Ate? Chan Chan? Hindi, Jisheng. Nasira ka na yata ng ulo. Kung mapapatuloy ka, magkakasun kita ng paninirang puri. Dr. G, kung si Dr. Jiang ang irereklamo mo, bakit kailangan mong siraan ang ate ko? Talagang mahal mo si Linshan, ha? Niloloko ka na nga niya, pinagtatanggol mo pa rin siya. Sino nagtaksil sa akin? Hindi ko alam kung anong hindi pagkakaintindihan nyo ni Chan Chan. Kilala ko ang pagkatao ni Chan Chan. Alam ko kung anong klaseng tao siya. Hindi niya yan magagawa. Director Lin, sa puntong ito, naniniwala ka pa rin kay Linshan? Napaka-inosente mo naman. Si Linshan ay isang walang kapantay na babae. Pero sa huli, magiging malabo ang lahat. Ako ang may kasalanan kung bakit naging malabo sa pagka-vice director sa loob ng isang buwan. Ngayon, sinasabi mo na para ako ang masama ang ugali. Parang ako pa ang may masamang motibo. Si Professor Jiang ay talagang naging malapit sa kamag-anak ng pasyente. Ang ganitong tao ay hindi karapat-dapat maging huwarang guro. Hindi siya karapat-dapat maging vice director. Ate, huwag mong sabihin talagang naging malapit kayo ni Professor Jiang. Ilang beses ko nang sinasabi sa'yo, straight siya.
Ikaw lang umaasa ng walang sa lugar. Ang paglihim ko sa bagay na ito ay pagkakamali ko. Pero ang pagkakaupo ni Jiangxi bilang Vice Director ay dahil sa sarili niyang kakayahan. Walang kinalaman sa Director Lin doon. Talaga? Wala ba talagang tulong mula kay Director Lin sa likod na ito? Aaminin ko na, si Director Lin ay papa ko at si Lucci ay kapatid ko. Ang pagtatago ko niyan ay mali ko. Natakot lang ako na baka ma-pressure ka ng husto. Ibig mong sabihin, kapatid mo si Lucci? At si Director Lin ay papa mo? Ibig sabihin, hindi ako kabit? Hindi ako kabit? Siyempre hindi. Akala mo talaga na ikaw lagi ang kabit? At si Lucy ang nobyo ko? Professor Jan, wala akong kasalanan. Hindi. Hindi ito maaari. Anak ka pala ng Director Lin? Lin Shan, bakit sa'yo napunta lahat ng swerte? Bakit? Yung paniniram kay Jiangxi dati, hindi pa nga kita napagbayaran. Ngayon, nagyayabang ka na naman. Ipapakita ko sa'yung kapalit. Security? Ihatid yung babaeng ito palabas. Lin Shan, ikaw talaga! Walang iya! Chan, ang saya-saya ko ngayon. Kaya, ako talagang mahal mo noon pa? Ako rin ang tunay mong nobyo? Simulat sa pool pa naman. Pero, may kasalanan din ako dito. Kasi ayon sa patakaran ng hospital, bawal daw ang doktor sa kamag-anak ng pasyente. Kaya ko tinago sa kanilang relasyon natin. Wala namang ganyang patakaran. Wala ba talaga? Wala nga. Bakit lagi kang nagagalit kapag ayaw ipaalam sa iba? Akala mo talaga si Loach ang nobyo ko? Mas pinili mong walang level basta't makasama mo siya? Iniwan mong lahat para sa kanya? Professor Jiang, napakatapat mo talaga. Akala ko talaga may nobya si Xiao Jiang. Yun pala, si Chan Chan ang nobya niya. Ayos, si Xiao Jiang ay manugang ko na. Ikaw, sinisiram pang kapatid ko, sinaktan mo pa siya. Dapat isinama ka na rin sa kulungan. Kasalanan naman kasi ni Professor Jiang. Ang weird niya noon sa akin. Nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan. Hindi mo rin ako masisisi, di ba? Bayaw, ikaw, hindi ka magagalit sa akin, hindi ba? Lucci, dapat magpasalamat ka na walang peklat sa gwapong mukha ni Professor Jiang. Dahil kung meron man, nako, matitikman mo ang suntok ko. Ngayon, sa wakas, tayo na at walang hadlang. Wala nang dapat na hindi pagkakaintindihan.